1. For this time, hypotensive pati sa red, blue-gray. Last, baka malito kayo. Kasi nakita ko to, meron siyang grading ng hypertensive retinopathy. Kahapon, hindi klaro, walang picture lang yun. Tapos hindi, alam ko pag walang mga sulat-sulat, hindi yan magpasok sa inyong mga brain. Okay, so we go to hypertensive retinopathy. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 4. Regarding hypertension, Yes, ma'am. paano gamutin ang hypertension? Ibaba ang blood pressure. Tapos pag yung mga may gamot. Oral medication. Yes, ma'am. Okay. Tapos pag naano siya yung problem sa retina, gamot. Okay. Ang Pero, vision loss. unang-una, pag may hypertensive retinopathy, i-address talaga ang hypertension. Kasi kung ayusin mo ang retina, pero ang hypertension na doon pa rin, useless. Okay? So, what is the cornerstone of effective therapy in hypertension? Slide number 4. Sino ito nakatalikod? Kasi ang tawag nito, attendance. So na. Ay, tinawag sa ay, ay, sorry. Sabi ko lang siguro. Sige, pwede na rin. Sige. Para tumama na yung mali. So, what is the cornerstone of effective therapy in hypertension? Prevention and treatment of hypertension. If instituted early in life, in this case, lifestyle modification surely would prevent millions of cases of hypertension. What is the cornerstone of effective therapy? Number 1 is lifelong prescription medication. On this picture, hypertension retinopathy is characterized by vasoconstriction, leakage, and continuous Ito mo na para makita. Tinanong ko lang ano ang cornerstone ng treatment ng effective treatment na lifelong prescription medication. yun. Kasi sabi ko parang makina dalag-dalag. Kaya, buong slide. Sabi ko lang, slide 4 kasi para makita yung answer. Okay. So, pwede ba ang hypertension Prevention. na walang gamot? What if uminom na ang pasyente, for example, losartan or Amlodipine, 150 over 90. Tapos, mismo ulo niya. Saan banda ang headache? Sa mga high blood? Diri. Ay, dito. Frontal. Or Occipital. ano yan sa Bisaya? Tanggugo. Ano? Tanggugo. Tanggugo daw. Tanggugo. Tawag sa Tagalog. Batok na lang. Pag sinabi masakit ang ulo, Pwede mo dito ba Tanggo. pwede kayo makapag-usapan. Ha? 80% panalo. Tangko. Go. Sa high blood. Mao na ako sa go. So usually, high blood, neck pain. Headache pa rin siya, pero nasa likod sa likod. Sa neck area. Tawag doon ay neck pain. Lalo na pag nasusuka, nahihilo, most probably, taas ang meron. So pag meron na sa akin, Dok, paggawa ako ng eyeglass, ay bakit? Anong nararamdaman mo? Masakit dito ko, nahihilo ako, nasusuka ako. Diretso kayo mag-refract. Tama? Refract agad. No. Do. Check sa Pressure. kung meron bang BP apparatus sa optical shop. Wala, hindi siya part ng inyong Pero lang siya sa CV for doon. Kailangan ng blood pressure. Oh, so,
Maganda siguro kung meron. Pero puro Okay. pa yung Kunyari, bago ko nakuha ang blood pressure 150 over 100. Okay, emergency hypertension. Emergency agad. Sabi ko 100 ba? Oh, 150 over Ay, 100. borderline pa siya. Actually, emergency room yun talaga. Oh, pero kung 150 over 90, i-refract nyo? 120 over 90. Hindi pa rin. 150 over 90. 150 over 90. Anong gagawin? Kainom ng ano. Ano ba? Eh, para- Dili, Dok. O ano ba mo sa kayo papayin? Ay, Para ano sa na sure. Dr. Ipap... I-refer na. Pero pag Kung ko kunyari, kasi sabi niya, extra. naman ko dili, Losartan. Wala pa lang ako dito, Mars. Ay, kuha na siya. Maintenance. Oh, in na siya. Kasi inom siya. After 30 minutes, bibit tayo ulit. 120 over 80. Kumusta na, sir? Medyo nawala na yung sakit ng ulo. Mag-refract na tayo. Yes. May normal naman. Oo. Pero, sabi nga niya, nawala na akong hindi. Hindi na ako magpa-refract. Na may bayad magpa-refract. Din ako, lakan ako. Salamat ha, mabay. Salamat sa tubig. Nadi ba kay Bando? Na-adok. May ma'am, 500. Nakalingkod na kami. Nakalingkod na ka, ma'am. Tama ka. Oo, at least nakatulong kayo na di ba ba? Yun ang kanyang gamot. Kailangan na ito. Pero mabalik na mabot siya. Dok, mabalik na mabot siya next week. Kay taas na po daw kayo BP. Sa hospital na. Kaya, gani, nakalagay ko, prescription medication. Hindi po kahit bumaba na ang BP. Dok, okay na ako. Hindi na ako inom bukas. Pwede yun? No, 120 over 80 naman. Sige, bye-bye. Pagkabukas, hindi siya nang-inom kasi nag-normal naman. Is that correct? No. Oo, maintenance na siya. Pag sinabi maintenance, parang last two, maintain mo yan palagi. Manalo ka o hindi, maintain mo yung 0.5 buwan. Kasi, kaya naman mababa yung kanyang blood pressure kasi minum siya ng gamot. Parang diabetic din. Minum siya ng metformin, mga glycemic, so mababa na. So sasabihin na niya, normal na ang aking diabetes, hindi na ako iinom. Mali. Mali. Pwede yan lumabas sa true or false. Okay? Malagot. Kapag parang nagtataka. Oh, true or false? Sige. Tama ba itong statement? A patient with hypertension can stop medicine if the blood pressure is already normal. No. False. Next. Tapos na tayo ng vasoconstriction, leakage, at saka arteriosclerosis. What is arteriosclerosis? Taken liquid outside Leakage of the walls of artery wall. Wow, this is right. Tapos na tayo ng leakage. Because of leakage, what will happen to the, what will you see in the retina? What is the hallmark of malignant case of hypertension? Swelling in the optic nerve. How would you know nag-swell ang optic nerve? Pag ang margin is margin. Margin. Wow, ang galing nyo. Fast learner talaga. So, what is another term for swelling of the optic nerve head? Papillary. Papilloedema. That is inflammation of the optic nerve. Optic nerve head. Ay, nerve head. Papilledema is swelling of the optic nerve head. O, diba? Papilla. Papilledema. Sa papilloedema. Iba yung papilla. Okay.
Yung swelling of the optic nerve head, another term for that is disc edema. Disc edema. So, ang disc edema is swelling of the optic nerve head. But it is different from papilledema. You know why? Disc edema is different from papilledema. True or false? True. Yes, it's different. Why? Sumanaan. Oh, sige daw. Tingnan natin. Ikaw, Ann. Eh, asan si Kane? May basa. Oh, ano? Intracranial pressure. So, ang this edema is swelling of the optic nerve head. General swelling of the optic nerve head. But papilledema is swelling of the optic nerve head. Pareho sila. Diba? Saan sila nagkamaiba? Sa increase daw kay sa dysedema kay increase ang IOP. Oo. Tapos sa papilloedema kay cranial pressure. So, ibig sabihin, magkaiba ang cause. So, swelling of the disc or disc edema caused by ocular abnormalities like inflammation of the pressure, inflammation of the optic nerve, pwedeng ganun. Wala dito. Tapos, pwedeng hypertensive retinopathy. Di ba pwede pag hypertensive retinopathy? Pwede din diabetic retinopathy. Basta may mga eye problem, tapos nag-swell siya, ang tawag natin ay disc edema. Pero, ganun pa rin, swelling of the disc, pero ang reason Cranial is increased. What is ICP? Intracranial pressure. Oh. Pag meron kang increase in intracranial pressure, we call it papilledema. Paano natin malaman na increase in intracranial pressure? Ang increase intraocular pressure, pwede natin i-measure through anong procedure? Ha? Tonometry. Okay. Paano ang ulo? Increase intracranial pressure. Paano malaman kung mataas ang pressure? Wakan natin. Uy, hindi na gaganon. Meron bang ganon? Wala. So, pag ang tao, tinanong natin, sabihin niya, meron siyang severe headache, masakit po ulo niyo, o napakasakit, huwag mo ako kausapin. Severe headache. Tapos, nasusuka po kayo. Nagsuka na ako kanina 2 beses. Please lang, gamutin niyo na ako. Tapos, meron siyang local rigidity. Itong tatlo, meaning meron siyang increased intracranial pressure. Question? Doc, ano sa inyo? What is nuchal rigidity? Nuchal pertains to ano yung nuchal? Huh? Pertains to the neck. Itong neck. Oh, ano nangyari? Rigid means Next stiffness. stiff, no? Or hard. Okay? How do you test for nuchal rigidity? It is the doctor who do it, who does it. So, pag ang tao gusto mo i-test for nuchal rigidity, let the patient lie down. Usually, pag may mga ganito, nakikita nasa emergency room. Kami, stretcher, nakaya na. Kumusta po? Sakit ulo ko. Nasusuka kayo? Nagsuka na ako kanina sa bahay. Ngayon nasusuka ako. Sukahan ka pa. Pero pag ano, Dok, Ha? possible sila na magsuka pag dugo.
Kay taas Depende. Hindi pa natin alam, kaya nga tayo nag-history. Di ba? Nasusuka ako. Ay, ano po ang inyong suka? Maraming dugo kasi nag-inuman kami kagabi. Meron ako ulcer. Ay, talagang susuka siya ng dugo. So, depende kung anong case. Okay. So, nasusuka siya, we test for no anong nangyayari sa bibig. Ginaaway niya ako. Nagiging paso siya. So, baka hindi ako. Ako to? Ikaw. Sige, ikaw na lang. Ay, napilit na. So, how to test for local rigidity? Yung tao ay papahiga. Nakahiga siya. And then, you lift the head. I know you are not nurse, but at least you have an idea. I-liftin nyo ang head ng tao. Pag-liftin nyo, normally, sabi ng tao, di ba, pag-liftin, gaganon. Pero pag stiff, kunyari ito yung tao, ito yung ulo, pag-liftin nyo, pag-liftin nyo yung ulo, sabi niya, Pati yung body paa. Hanggang paa kasabay. Para siyang log. You know what's a log? Yes. L-O-G? Yes. Guys, kung ano to, hindi mag-touch Jennifer. Dito. Hindi ganun. Hindi ko alam. Ito, pati ba dapat i-touch daw ang chin sa chest? I don't know. Okay. Makabali. Kasi pwede mo maligan doon na normal na siya na hindi mo i-touch. Negative na siya for locality. Body ko. So pag ito, meron ito, emergency yan. What are the causes of increased intracranial pressure? Or what are the conditions na paka-increase ng pressure sa loob ng skull? Kung merong, remember ang skull natin buto. Pag nag-aral ka ng marami, lalaki ba ang ulo? Marami kang memorize sa 4 na PowerPoint. Hindi man maglaki ang ulo, no? Maglabad lang. Kasi, buto man yan, hindi may nag-expand. Pero pag pinakain ko kayo sa Vikings, at kumain kayo ng maraming, Antiyan. lalaki ang tiyan. Kung buto ba ang tiyan? No. Hindi, no? Pero, lalaki lang. Hanggang malaman mo tama na kayo, nagbuto na nila. Or, sabi niyo tama na busog na ako kaya nagalabas na yung mga kanin sa aking dalawang gano'n. Grabe na. Joke lang. Saan ang first? Ano ang cause? Di ba skull, buto? Yung brain natin, pati yung tubig dyan, sakto lang ang capacity niyan. Anything na mag-add ka dyan, bulabog silang lahat. So, ano yun? Anything na magpasikip, anything na mag-occupy ng space, tataas ang pressure. Diba? So, ano ang nakakataas ng pressure sa brain? Ay, sa skull. Tumor. May tumutubong tumor sa pituitary gland. Tumor is mass. Yes. Pwede din fluid, yung nabara ang cerebrospinal fluid, yung hydrocephalus. Pero pag may hydrocephalus, bata pa yan, nalalaki man ang ating skull. Kasi malambot pa. Pero pag itong ibig sabihin adult na. So pag may tumor, tumutubo, kahit saan banda pa sa tumor, tataas ang pressure. That's why, meron siya dito. Ayan. So, dapat din, CT scan, emergency yan. Ano pa, aside from tumor, bleeding? Head injury daw. Swelling sa brain. Bakit siya? Trauma. Dahil sa bleeding. Pwede, bleeding sa brain. Oo, yung bleeding, syempre mag-occupy siya ng space. So,
So, ganun pa rin. Tapos yung swelling, kung may infection, may swelling, encephalitis, pwede pa rin, additional pa rin siya. So, yan pa rin. So, pag silip ninyo sa mata, ang these borders, blurry, tapos ng suka, sakit ng ulo, ang tawag doon ay dysedema or papilledema? Papilledema. Okay. So, kunyari, wala siya nitong tatlo, tapos IOP niya is 60. Pag silipin mo ganyan, meron siyang dysedema. Ano yun? Dysedema daw. Dysedema o papilledema? Dysedema. Naingotin mo daw. Tama. Ay, ayun. Sige. Next. Question so far? Bright mo, no? So, again ha, remember this. Pag merong swelling of the optic nerve head sa isang tao na hypertensive, we call that malignant phase of hypertension. So what? Pag meron siyang swelling of the optic nerve head, may hypertension siya, that is an emergency. Kahit sabi niya, okay lang man ako, okay lang ako, ay hindi pwede. O pirma ka na hindi, kasi ang ginagawa ko, you go to the nearest emergency room. Kung sabi niya, bukas na lang daw kung magpirma ka na isabihan kita pero hindi ka nakinig. Okay, para walang sisihan. Okay. Pwede ba ikamatay ng tao ang hypertension? Yes, daw. Kailan? Anytime. Pag anong complication ng hypertension? Yung bigla na lang sa matumba. Nagte-tennis, ano yun? May cardiac arrest. Hindi siya nag-cardiac arrest dahil sa hypertension. Dahil sa hypertension, taas ang pressure. Ano ang nangyari sa arteries or sa vein? Ang vein, nagputok. That is what you call stroke due to cerebral bleed. Pwede din, may hypertension, bara, may bit-bit siya na ano tawag ito, emboli, bit-bit yung dugo, ikot-ikot siya, papunta sa brain, nagbara. Yun ay stroke, secondary to embolism. Pwede rin, so may bleed, may emboli, thrombosis naman. Nagkapal yung ang blood vessel, smoker, tapos kain maraming taba, sarap ito, lechon kawali, tapos ano pa, crispy pata. Sa lifestyle yun. Sige, masaya ka ngayon, bukas din na. Pag gano'n, stroke ang labas, yun ang mas nakakatakot ng hypertensive. Ano yun? Silent killer. Hindi, ano siya, walking time bomb. So, dugay na siya ng Ang silent killer, walang symptoms. Pero paano mo gudugulog siya? Natulog lang. Tapos, hindi na naging Pero ginabaliwala lang. Heart attack. Heart attack. Oh. Bangungot, pwede din. Maraming klaseng mga sakit-sakit na natulog lang. Okay, next. Ay, okay. Anong pagkakita siya? 43. Ito na tayo. Arteriosclerosis, grading of hypertensive retinopathy. Slide number 7. I think na-discuss na natin ito no, grade 1, mild generalized arterial elevation. Tapos grade 2, anong nakikita sa grade 2? From More severe generalized as si Marjorie. Can you tell us ano ang grade 2? Or are you with us? May ginagawa?
Yung galing kayo dito? Oh, sige, tapusin niyo muna. Mahirap ang lipat-lipat ang brain. So, sa'yo na lang. Okay, sige, iya. Grade 2, more severe generalized as well as focal arteriolar constriction associated with deflection of veins at AV crossings or salosan. Okay, question. Pag nag-deflect ang vein, doon after sa AV crossing, anong tawag mo sign na yun? Salosan. Anong meaning ng deflection? Diretso lang sana yung ugat, biglang parang nabalik. Okay. Kasi normally, hindi yung gano'n. Hindi siya. Hindi yan. Baka mamaya mag-isip kayo, nabalik, nabuak, nabalik-stick, nagliko. Okay. Sa grade 3, next, what can we see in grade 3 hypertensive retinopathy? Copper wire arterioles, bunking of veins distal to AV crossings or bonnet sign, tapering of veins on either side of AV crossings, and right angle deflection of veins. Flame-shaped hemorrhages, cotton wool spots, and hard exudates are also present. Okay. So, meron din palang exudates ang hypertensive retinopathy. Meron din siyang cotton wool spots. Yes. Meron din siyang macular star. Pero doon pa yan sila, usually sa grade 4. Okay. Pero merong bonnet sign. Ano meaning ng bonnet sign? Banking of veins distal to AV crossing. What is banking? River bank. River bank. Punta tayo sa river bank. Doon tayo magpa-picture kasi romantic masyado yung waves. River bank. Pag sinabi banking, pababa. Di ba ang river, dyan ang river, pag nandito ka sa lupa, bababa ang doon. Hindi ka tulad sa shoreline, nandito ka, mahaba masyado, pag tapo ng wave, parang gradual. Pero sa river bank, baba ang agad. So pag yung mga ugat, nagaliko sila ng pagano'n, yun yung banking. Okay? Veils. Okay. Tapos, grade 4. Anong makikita sa grade 4? All grade 3 changes with silver wiring, arterioles, and deswelling. Okay, so yung mga nakita sa grade 1, 2, 3, Present plus siya. may silver wiring ng arterioles at saka deswelling. That is grade 4. Okay, so this swelling. Bakit silver ang arterioles? Kanina copper. Ngayon silver. Patay? Loss ng oxygen. Ay, no? loss Loss of oxygen. Di ba ang dugo na walang oxygen maitim? Ay, nag-thicken ang wall. Hindi mo na makita yung red. Tapos, bakit silver? Pag ganun mo ng reflect, mag-reflect siya yung light. Tapos Oo, nigahi. parang siyang shiny. Ibaga Kasi na ang nigahi. mukha siya. Okay. Okay, very good. Next slide. Pareha lang yan sila. Mas marami lang description, no? So, grade 4, may papilligma, may Schmidt spots, blood pressure, persistence, elevated, sige, huwag na lang yan. Kawawa yung ay, may kasama siya na symptoms. Katulad sa grade 3, meron siyang headache, may vertigo. What is vertigo pala? Normally po. Tuyong-tuyong. It is a kind of dizziness. We have two types of dizziness. Yung isa yung parang naglimog, ayan, nabisi lagi ko man.
Ganyan. Productor siya. Pero yung vertigo, iikot talaga. Oh, yes. Pero, ang sabi ko lang pa, tuyok-tuyok ko, murag plaka. Problema, hindi kayo nakakita ng plaka. Yung, alam niyo yung plaka? Ano ko na CD? Yung merong nakaganyan. Yes, Ilagay mo dyan, ipapatong mo siya. Pagpatong mo, yung needle, tama na naman sa plaka. Tapos, yes, forward never. Alam mo yun, first time, Yes. ay, nangamatay na yung mga singer na yun. Actually, sa lolo ko pa yata yung mga kanta. Pag ganyan, parang okay. So, yung vertigo, ikot-ikot. Maraming nagsasabi, Dok, may vertigo ako. Minsan, kahit sinabi ng pasyente, Dok, may vertigo ako. Huwag kayo 100% maniwala. Iklaro ninyo. Ay, nalipong ka, oo. Nalipong. Lipong. Walang naglilog. Ay, ang lindog hindi nag-ikot. Sasabihin nyo na lang, parang nag-ikot ang kwarto or ikaw ang nag-ikot. It's either the room or the person who tuyo. So, pag sinabi niya hindi, huwag sila business lang. Okay? So, now we go to finish na tayo dyan. Sige. Wow. Tapos na kami na isang PowerPoint. Shift na tayo sa... by the way, baka magtaka kayo do, bakit dalawa ang hypertensive retinopathy? Kasi nga, yung isa, wala yung... Ay, wala. Wala yung pictures. Yung picture lang siya, hindi siya i-describe. Tapos, ang next is dito sa sickle cell disease. Okay? If you would notice, sickle cell, staging of proliferative sickle cell retinopathy. So, nag-staging na agad. Hindi pa gani isabi, ano yung sickle cell disease, no? So, we switch to another PowerPoint, which is sickle cell. Yung yellow ang background. Kita nyo? Yes, Doc. Okay. Sickle, yellow siya. Ay, na-shake na na vlog. Oh. Present. So what is a sickle? Have you seen a sickle? Murag guna. 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 Ang guna. Guna. Ganyan. Guna, di ba na? Oo. Ginagamit sa wrong Nakita time. niyo yung hawak ni Sa wrong time. kamatayan. Yes, Doc. Yes, daw. Di ba sickle mo? Ano yun? Laris tayo. Oh, pero sa tingin ko parang ganun siya. Pero mahaba ito. Napod siya sa wrong turn daw. May Familiar ka. Andiyan na si kamatayan. Wala akong pangatlo sa Ito yung Andiyan ka ng picture ng sickle. Okay? Pag ganun. So, ang dugo natin, ano ang normal na shape ng red blood cell? Circle. Round. Parang this. Bilog siya. parang may pa, ganyan. Pababa dun sa gitna. Panipis, no? Meron yan ang candy na gano'n. Press. Napa na? Napa na? Ay, o, tama. Napa na? Tama. Oh, fresh ko. Napa na dito? Ay, nakalikod sa likod. Ang red. Yung normal na red blood cell, parang kopi ko. Pero meron nangyayari
na instances kapag nawala ng oxygen or mababa ang oxygen level, magiging sickle cell ang red blood cell. Hindi naman lahat. May iba, biglang, choy! Magano na sila agad. Natatawa na naman sila. Anti-trophic. Oh, yung number one na tawa eh. Parang lahat. Maganda yan. Madaling matuwa, di ba? Senior siya. Madaling gusto. Oh, happy ka lang. Pag nag-experience yung tao na mababa ang oxygen level, nasisira yung shape. Yun, nagiging sickle cell. Kaya, kapag ay sickle cell disease, Ang baba ang oxygen ba? oxygen supply or oxygen level. So, sino na? Si Leia? Anak ko daw. Sickle cell disease. Sickle cell is a group of chronic hemolytic disease or hematological damage and reduce lifespan. It is caused by irritation to the metabolic. So, ang sickle cell disease is ano yun, na-acquire kasi napapunta siya sa lugar na gano'n. Acquired ba yun? Ang sickle cell disease, paano magka-sickle cell ang isang tao? So, genetic. Hindi pinapalabas siya something or kasi buntis pa siya, nagtingin siya sa eclipse. Eclipse daw. O, pag-eclipse ko, mapunta sa ano, may eclipse. Ay, congratulations. Ganun na, very makasabot. Yung sa pagkala. Wala daw yung sigurado ang Kahit of anemia, ano klaseng anemia? Hemolytic. Hemolytic. When you say hemolytic, what comes to your mind? Sabihin mo, dugo. Pero hemolytic anemia, meron kasi microcytic anemia, meron hookworm anemia, so ito hemolytic anemia. Hemo, blood, hepatic crisis. Ibig sabihin, nag-scrap siya, nag-scrap. So, okay sana ang kanyang dugo, tapos mamaya nag-hemolyze. So, bumaba ang kanyang hemoglobin. Tapos, dahil doon, meron siyang vaso-occlusive disease, meaning, occlusive, nagabara. So, hindi maganda ang bara-bara. Dapat umiikot ng mabuti ang ating dugo. Dahil doon, magkakaroon ng organ damage. Anong organ? Mata, kidney, heart, and dahil doon, mahaba ang kanyang buhay. Magkaroon sa type okay. Kita niyo yung next na picture. Normal red blood cells are round and flexible. Pero ang sickle cell disease, stiff. Okay. Stiff siya, change ang shape. Ano ang shape ulit? Crescent shape or sickle. Kasi, anong meaning ng crescent? Yung parang Mamun? Crescent regular. Ano daw? Kasi may moon. Tapos ang gano'n isa? Star? Star. Yun ay symbol na Islamic. May church or you don't call it temple? Mosque. May mosque. Oo, sa ilan. Alam mo na mosque. So, kung bago ka sa lugar, hanap ka kagad para alam mo saan ka
Okay. Ano ang nararamdaman ng tao na merong sickle cell disease? Sino na? Painful swelling of their hands. Hala. Ira? Hindi ba yung Nasa picture yung bata. Frequently, pain affects your child's paleness and jaundice, yellow and white spots. Okay. So yung tao na merong sickle cell ay yung bata. Kasi bata pa lang pwede na siya mag-manifest. So yung bata na may karapot sa mga pwede siya mag-yellow. Asa mo ito yung Yes. Murag ko. Yung yellow na pati ang skin niya actually yellow. Ano ang term for yellow substance ba? Jaundice. Next time. So sa sickle cell disease, read lang. Scar and showing one are heritable disorder in which the normal adult motivated takes place in red sickle shaped deformity of the red blood cell on the oxygenation. Cell passes through biliary switch with difficulty and is responsible for sluggish blood flow, tissue hypoxia, and infarction. Yellow. Infarction. Maganda ba yung medication cycle? Ano lagi ang meaning mo? Finish na sila. Pronin na. Ano na yung kukurang? Hypo, meaning low. Hypo, meaning low oxygen. Low oxygen. Low blood. Air supply. HEPA. HEPA. Oxygen. Kulang sa blood. Okay. Sige, lahat yung tama. Gusto ko si Chloe ang marinig. Sila oxygen sa So, pwede sa kidney, pwede sa mata, at sa retina. So, sa retina, pag mababa ang oxygen supply, ano ganyan mangyari pag wala oxygen? Agad-agad. Ay, feeling Ito daw? Meron siyang defense mechanism. Ayoko lang wala oxygen. So, Ay, mag-frost. Hahanap siya sa merong lalabas na substance. Vasoformative Substance. Pareha sa diabetic retinopathy. So, pag meron ganun vasoformative substance or VEGF, pwede mangyari na anong next? Meron lalabas na infarction. Huwag mo na infarction. New blood vessel. Nevascularization. So, sa tingin ninyo, ang sickle cell disease, meron nevascularization? Is it possible? Yes. Naman siya. Pwede siguro. Yung hypoxia, pag naging malala, mamamatay yung area na yun. Pag namatay yung area na yun, ang tawag ay infarction. Pag sinabi bakit siya namatay? Nagkaroon siya ng myocardial infarction. Dead na siya. So, delikado yun. Pero sa mata, minit na may area na infarction. Yung infarction, pag silip natin sa endoscopy, yun yung waterbull spots. Pwede mo siya.
area na wala na blood supply. Next, ang sickle cell disease, maraming iba-ibang syndrome. Okay. Tatlo lang ang nilagay dito na syndrome. Tingnan natin anong syndrome yung nakaka-affect ng mata. Kasi hindi lahat affect sa mata. So, may kanya, when you read sickle cell syndrome, Sickle cell trait usually requires severe hypoxia. Sickle cell disease, severe complications such as painful crisis and systemic and associated with mild anemia but severe ocular manifestation. so sa tatlong klase ng syndrome, anong syndrome yung merong severe ocular or SC. Okay. Meron dito yung sickle cell trait. Lalabas lang yung sickle, magiging C-shape, kung merong severe hypoxia. Sa buhay natin, kailan pwedeng may hypoxia ang tao? Can you imagine? Yung sickle cell niya, lumabas kasi grabe talaga doon. Kaya nagka-hypoxia siya, nagparabara yung kanyang puso. Kaya sabi ko, hindi lahat ng tao pwede mag-mountain climbing. Kasi sa taas ng mga tapo ay mababa na ang oxygen concentration. Kaya dapat merong medical certificate na normal kayo. Hindi lahat ng tao dito pwede. So, yung severe hypoxia pwede sa mga matataas na lugar like sa Pagtapo. Or saan kayo mataas na lugar? Yung malamig. Mga mountain. Okay. Sa Baguio, mataas din yung Baguio. Pero tama naman po, no? Kaya may effect yun. Ano pa? Sa aeroplano, ano sa ako? Ang aeroplano, mababa. Yes. Meron man siya oxygen supply. So, pwede magsakay ang sickle na tao sa aeroplano. Ako, sa kanya. Baby space natin. Astronaut. Save them. The rest of Okay, di ba dapat Ito mo ang kasama mo na sa baby ba? Pwede natin mag-bawban. Oo, pero ikaw ba? Ayun lang. Station na lang. Station na lang. Okay. Next. You have questions? So, ano yung mga ocular abnormalities ng sickle cell? Ano makikita sa mata? Sino na ang next Christian? Ano daw? Conjunctiva changes with comma shape capillaries, proliferative sickle retinopathy, arterial occlusion, and peripheral capillary closure, which leads to new vessel formation, complications, retinal detachment, and refractive hemorrhage. Ang diabetic retinopathy ba pwede ang end-stage retinal detachment? Ang diabetic retinopathy? Yung grabe na talaga, mag-detach ba ang retina? Yes, okay. Mag-igo din ang kanyang retina. So, parang similar sila. Okay. Pero, yung
neovascularization, sa sickle cell, meron siyang pattern. Ano ang pattern? Sipag pattern. C-pattern? Ay, Sipag. Pattern. Anong pa? Ay, fan. C-fan. Nagpapal na Yung fan na po. O, yun. Ay, ay. Alam niyo yun, mga boys? Pag ganun sa Spanish fan yan, mamahalin yan. Pero pag hindi nagbabalik, ay hindi lang yan. Sa Spain, hindi siya bamboo. Kahoy. Ay, kahoy. Kahoy ba yung bamboo? I don't know ano yun. Basta pag merong galing sa Spain, sabihan ako pasalubong sa iyo, pero maliit lang kasi ang maliit, 1,000 mil. Alam mo po yun? Sa mga Spanish fan, may 1,000 yan. Ibang sila mo ng tapos yung dalawa ang mga pasalubong na mamakali. Tapos pag ganyan, walang ganyan. Okay. So, yun ang fans, hindi niya electric fan. Okay. Dito, ito may neovascularization. C-fan ba to? No. Ito ang neovascularization. Yes. O, parang siyang pay-pay, di ba? Hindi yung anahaw. Alam niyo yung anahaw? Yes. Sa dahon, sa dahon. Wow! Pero Pilipino. Pilipino kami. Okay. Yung next dyan, mga picture. C-fan neovascularization. Can you see the C-fan? Pero makita mo actually, yung C-fan, anong spelling ng C-fan? S-C-A-F-A-N. Saan nakikita yan? Dagat. Okay, sino mahilig mag-guide? Si Donna. Si Hindi siya mo dahil. Si Joshel, mahilig na magdalita sa ilalim. Pero hindi siya mag-dive. Ano pa? Mag-swimming lang. Swimming lang. Hindi mag-ambak pa yan. Different ka sa seashore. Sisid lang, Dok. Sisid. Sisid. Sisirin niya lang. Kasi malalim. Malalim ang Mga chorus, kung nakikita ka ng chorus, parang may brain, iba parang may brain, iba-iba mga mga meron doon si fashion, ang ganda, tapos nakaganda ka lang, doon ka lang, Naasinin mo. oo, nagsasini mo, marami mo. Basta isa na lang, kailan na po yung mag-graduate? Kung sa right, Medyo pag malayo na hindi sa mga pero para ma-enjoy mo yung mga pirates, bili kayo ng goggles, may goggles. Saan silahan? Sa Speedo. Sa Brisa. You can buy na -2, ay walang 250. -2, -3, -4, -5. Wala sila na 50. Wala sila astigmatism. Tapos bili ka isang eye. Ikaw na makasalit. Tapos ma-enjoy mo ang oral. Huwag mag-swimming ng naka-contact lens. Lahat ng mikrobyo pwede mabuhay. Gusto mo siya, Dok? Aesthetic ba siya? Kita pa kung gusto mo.
Last slide. Hindi siya kabalo matanggal o makalimot siya. Yung pagtatuloy na. Sorry, Blue ba? Di ba green? Glory daw to. Dory. Ayan, si Glory. Makalimbala mo sa Dory. That's the end of Chica's L. Pero di pa, meron pa susunod. Kapoy na. Kaya pa. Kung kaya nila kanina sa umaga, mas kaya nila. Yes. Ang next is probability of Prematurity. Pero, ano siya, transitional baby daw. Kaya siya necessary. Ibigay ko na cover sa kabila. Tapos dito as yung kanina umaga. Talaga. So better ito isa yung white ang background. Yes. Of prematurity. When do you call a baby 37 weeks, 1.3. na premature? Ilang yun next month? 7 months. Meron dito pinanganak na premature. Like, Wait, 7 months, no? 7 months is premature. 7 Ikaw? Gamay ka siya daw. Minsan doon ang anak. Ang baby nasa isang palad. Hindi na sure. Pero daw siya siksik ka. Premature ba ka? Pero okay lang. Ako survive. Ano pinapakasunduan sa vaccinator siya pero kung ano siya Kapuha niya sa Umayos, pero gusto mo bus? Wish ko tapos okay. Nakita niyo to? Yes, daw. Bakit sila nagtawa? Kasi si Crowley daw, no? Optometry na daw. Kawawa si Josh eh. Sabi kasi nila, mabuhay ba na? Mabuhay. Sabi ko, malaki na ito siya ngayon, Dr. Optometry. Third year. Awan na lang. Walk out siya daw. Sige, basta sino na? Jasmine. Tell us about Prematurity is an eye disease that can happen in babies who are premature 27 weeks and below, or who weigh less than 3 pounds or 1.3 kilograms at birth. ROP happens when abnormal blood vessels flow in the retina. Babies are at risk for ROP if they are born before 30 weeks of pregnancy or weigh less than about 3 pounds at birth. Okay. What is ROP? Lahat ba ng mga premature nagkakaroon ng ROP? No. Okay.
if they are High born risk, sino ang high risk? High risk lang. born before Left the order age lang. of pregnancy or Wait, weight less than Ilang weeks pala ang normal? 39, 40. 40? 48. days. 37, pwede pa, okay pa. Pero pag 21, pwede ba ipanganak ang tao? Pila mo daw kayo? Question. Pinanganak siya 38 weeks. Pero less than 3 pounds. May risk siya na magkaroon ng ROP. Pwede ilang pag-anak. So kahit na hindi siya preterm, pero magaan siya, usually yung mga baby na pinapanganak na premature, yung mga tao, yung mga baby na pinapanganak ng premature, meron nangyayari sa loob na hindi maganda. That's why nalalabas na sila ng oras. Yung very common, yung mga mama na hindi control ang blood pressure. So, merong babae, pag nag-buntis, nagiging hypertensive. Pag hindi yun na-correct, kawawa ang baby. That's why, dapat lahat ng baby should be wanted. Kasi kung unwanted ang baby, hindi yan magpapapahinatal ang mama. Walang budget ng pagkakatan. Ayaw ipakita, nagtatago, nahihiya. Ang ibig sabihin, kung hindi pa kayo ready sa mama, huwag mo na gagawa ng Okay, next. Slide number 4. The difficulty of prematurity affects premature long-term weight. Systemic illness is an additional risk factor, for example, anemia, sepsis, and low vitamin E levels. The exact cause of retinopathy of prematurity is unclear, but early exposure to high ambient oxygen concentration appears to be a key risk factor. With new methods of monitoring oxygen levels in premature babies, oxygen use as a major risk factor has been important. Okay. So, masama pala bigyan ng mataas na oxygen level ang baby. Kasi di ba pag premature, ilalagay sa incubator. Yung kasi ang lungs ng baby hindi pa nagagawa, hindi pa mature. Ang retina ng baby hindi pa rin mature. Pag term. Okay? Actually, kahit term, hindi pa tapos ang retina, ang structure natin. So, paglabas ng baby, tinatapos na lang yun. Lalo na pag-preterm. Tapos pag-preterm, ilalagay sa incubator, lalagyan ng malaking oxygen na amount. Kasi baby yan eh, kailangan niya mabuhay. Pag tumaas ang level ng oxygen, doon nila nakita nagkakaroon ng ROP. So, hindi siya ang main reason, pero high risk. Ayan. Okay. Pwede, sinong next? Renzier. Exactly. As The early phase of ROP development, vessel growth is retarded by hyperoxia, but subsequently retinal hypoxia promotes anomalous vascularization. The retina has no blood vessels until the 4th month of gestation, when vascular complexes grow from optic with hyaloid vessels towards the periphery. The nasal retina is normally fully vascularized after 8 months of gestation, the temporal periphery at or by 1 month after the gestation. Vascular endothelial growth factor, or VEGF, is believed to play an important role in the vascularization process.
In the developing countries, there has been a rise in the incidence of ROV in recent years, which corresponds to the establishment of intensive neonatal treatment regimens in premature babies who would not previously have survived. Okay. So, ano sinasabi nito? Pag mataas ang oxygen na binigay sa incubator sa baby, masama din yun siya sa ating retina. Kasi, sasabihin ng retinal vessels, huwag na tayong magpatuloy. Kasi di ba, pinanganak ang tao 40 weeks, normal, nakakompleto siya after 1 month pa. Normal yun. Lalo na pag preterm, hindi pa talaga kompleto ang retinal vessels. Pero binigyan ng oxygen, dahil maraming oxygen, sabi ng retina, hindi na kailangan. Kasi ang daming oxygen, no? So, mag-stop ang retinal vessels. Usually, ang madaling maabot ng vessel formation nasa nasal side, yung malapit sa optic disc. Saan yun? Dito. Kompleto na ang blood vessel dito. Dahil malayo yun, lalakad pa sila, pero binigyan ng oxygen, stop. Sabi niya, daming oxygen, ba tayo maningkamot? Okay. So, imbis na magpunta pa sana dito, wala nang oxygen doon. Stop na siya. Tapos, dahil doon, so lumalaki baby. Nafe-feel nito, wala man kami oxygen. So, lalabas si Berjeff. Sabi ni Berjeff, gawa kayo ng blood vessel. Kasi, meron pang area sa retina, yung periphery, walang blood vessel. So, gagawa sila ng bago. Pero, abnormal sila. So, doon nagkakaproblema. Itong line na ito, yung tinatawag na demarcation line. Ito yung walang blood vessel, ito yung may blood vessel. Okay? Ano pa yung sinasabi dyan? May question kayo? So, kailan daw yung blood vessels mag-uumpisa sa embryology? Ilang month na mag-start na sila. Magbigay na tayo ng blood vessels sa retina. Ha? Ilang month sa pagbubuntis? 1 month. Or gestation? 8 months. 8 months. Mag-umpisa? After 8 months. Just Umpisa pa lang. Sabi na 1 month. Ay, Below 8 months. kailan sila mag-grow? Mag-umpisa, ay, malaki ang baby. 4 months. Gawa na tayo ng blood vessels sa retina. The retina has no blood vessels until the 4th month of gestation. So, lumalaki pa lang ang tiyan, meron na palang retina dyan. Tapos, hindi, usually, pag anak sa baby, 1 month after pa makompleto. Yung sa 8 months, fully vascularized na sa nasal side. Sa periphery, hindi pa full. After pa so yun, pag naanak na, nagkakaproblema, yun na yung start ng retinopathy or premature. Sino ang mga at risk na magkaroon ng ROP? Meron pa ba? Risk factors for ROP injury. Preterm delivery before 31 weeks. The earlier the delivery, the higher the risk of ROP. Birth weight of 1,500 grams, about 3.3 pounds or less.
and respiratory distress syndrome. Next is intracranial hemorrhage, bleeding or bleeding away. And lastly, infections or other medical problems. So yung baby na pinanganak, biglang na-rush man siya, ay, biglang mga bakit di ba 6 months pa lang? Ay, biglang sumakit eh. So, pagdating doon, basta ang baby, maliit yan, labas talaga agad yan. Konting utong lang, diba? Ay, hindi sila ang baby, sa ang baby, hindi ka pa ba sa ang baby, pwede ba ipasok ulit? Ano yun? No return policy. No exchange, no return. Masutikan. Tapos, ano yung nakikita dito sa next picture? Abnormal blood vessels parang hindi yan natama. Sige lang. This picture just shows na parang na-stop yung vascularization. Hindi ko siya ginagawa. Yung abnormal, parang isang line. Hanggang dyan na kayo. Yung normal, okay. Tapos, ano yung staging ng retinopathy of prematurity? Stage of demarcation line. Can you see the next slide? Pag demarcation line, meron lang siyang white line. Tapos, makita nyo, walang blood vessel, yung isa meron. Stage number 2 is stage of ridge formation. What is ridge? Jack's ridge. Sorry guys, ay anong ridge ang alam mo? Pag sinabing ridge, ano man yun? Arch. Jack's Ridge. Pag nasa Jack's Ridge kayo, huwag kayong pupunta dun sa may sa kanto. Sabagay, meron may line. Oo, kasi di ba pababa? Yung ridge, di ba pa yung cliff? Ang cliff, malalim. Ang ridge, medyo mababa na. Kaya pala yung cliff. So yung ridge, ibig sabihin, yung demarcation line, mas nagurot na siya. Parang may hump. Okay? Oo. Tapos, third stage, severe extraretinal fibrovascular proliferation. So, tama pala, wait. Doon sa may ridge, makita nyo, meron ng maliliit na abnormal blood vessel, retinal neovascular sacs, mga maliliit na nag-grow. And then sa third stage, meron ng fibrovascular formation. And on the fourth, there is already retinal damage. Can you imagine, baby pa lang, bulag na siya. Pwede ba ito mga kapan? Sikat di siya natin dapat yung prematurity, sinabi na gusto mong muting ninagapan. Ito yung pwede mangyari. Okay. Pwede maghila-hila. No, may traction. Tapos, sa third picture, meron ng total retinal detachment. Can you see the retina? How do you know na retina yan? Ito na, red. Tapos na. Yung, di ba yung yun, na retina yan siya. Ano yun? Growth. Growth na. Kasi kung red, pwedeng dugo lang sa videos. Paano niya masabi na retina talaga yan? Tingnan kung makitaan kay ano ba? Ngayon na ugat. Pero dako lang. Paano Dako. niya ma-sure na retina pala yan? Kaya nag-break di siya basta ito. Because of the presence of blood. Para daw sa iyo. Blood vessels. Ang ventricles walang blood vessel. So, retinal lang siya nakabangse, no?
What is the treatment? Meron ba? Basta po sa dugo. Ito. Pwede na kayo dyan? Sige daw. What can we do pag merong ROP ang baby? Ano to? Babies with advanced ROP may need laser treatment on the sides of retina. This treatment can help keep ROP from getting worse and help protect your child's vision. So, laser treatment ang isa. Another, Anti-VEGF. Mali ako. Ano pangalan si Luan Treatment involves injections into your eye, a baby's eye to deliver medicines that stop abnormal blood vessels. And intraretinal surgery. retinal surgery. So, as much as possible, we don't want to do surgery. Imagine, maliit pa yung eyeball. Even yung mga cataract, yung congenital cataract, pag naoperahan yan, liit-liit, maraming pwedeng mangyari. Pero kung hindi din natin alisin yung cataract, marami din pwedeng mangyari na masama. Tapos pwede, they can go blind also. Ang VEGF pala is VEGF. No, ang sabi ko sa inyo, VEGF. VEGF. Vascular and arterial growth factor. Aba ba? Okay. So, pwede pala i-laser ang baby. Yes. Pwede din siya ibigyan na anti-VEGF. Paano binibigay yung anti-VEGF? Yung injection. Saan i-inject? Sa anterior chamber, sa subconjunctival, sa ilalim ng conjunctival, sa anterior chamber, sa retrobulbar, Pictures niya. saan ibigay? Injection. For example, ikaw. Injection. Anti-VEGF. Di ba ayaw natin ng VEGF? So, mayroong anti-VEGF. Ranibizumab. Gahapon. Nag-record yung gahapon. Ito, ulo ko yung dulo. Pag dito bibigay ang gamot, anong tawag? Intracameral drugs. Di ba sa pharma yan? Vitriol pa ito. Vitriol pa lang. This one is intracameral. Pag sa anterior chamber. Usually, ginagawa namin yan kung merong infection. Cameral? Yeah. Injection. Pag ano yung drawing pula-pula? Ano yan? Conjunctival. So, minsan may infection ng buong eyeball, mag-inject kami ng gamot sa ilalim ng conjunctival.
So, ang tawag niyan ay Conjunctival injection. conjunctival hemorrhage. Di ba na-discuss natin? Yes, Doc. Kahapon, di ba? Sa conjunctival. Tapos intravitreal. Tapos, pag dito ipapasok ang medicine, Intravitreal. remember, meron dito Muscles. ang tawag dito, orbital bone. Tapos, ito yung, dito banda yung muscle, superior rectus, inferior rectus. Opera tayo ng cataract, bibigyan ng anesthesia. Papasok yung anesthesia dito sa muscle bone. Anong tawag nun? Retrobulbar injection. So, yung anti-VEGF, intravitreal. Yes, sabi ko, tag 26,000 ang isa. Ay, kamahal. Isa, Doc? 26,000. Doc, isa to, Doc? Yung anti-VEGF, usually nasa 36,000. There was a time yung 60,000 ang isa. Then you're needing to level to retinopathy mga apat. Nung hindi pa nag-respond, nagdagan pa. Ako na ko, tinukwa. Baka mataas na ngayon kasi may white crisis. Imported ba yan? Na-finish na natin lahat. Yes, Doc. Wow, hindi. Paano yung mga bagong dating? Ulitin. Ito